Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 1 to 7, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang po. General reading tayo, Cancer, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa barahang kapalaran ng tao, kayo pa rin makapagpababago nito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative, it's a warning para magkaroon din kayo ng idea kung ano mga bagay na need to aware, change of decision, or mga bagay o sitwasyon na dapat maiwasan. Okay? Pero kayo pa rin ang makapagdidesisyon yan, no? Wala sa barahay. I'm only the guide. Okay, tingnan natin. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo. May mga bagay ka na naiisip, mga bagay ka na gustong gawin, may mga bagay ka na gustong i-move, may mga bagay ka na gusto mong sabihin, maybe. May mga bagay ka na gusto mong i-pursue. No, nandito ka sa point na yon sa buhay mo. Nandito may mga bagay o sitwasyon ka na you want to achieve. Yeah, siguro meron ka mga naiisip na, siguro may mga gusto kang gawin creativity, pwedeng gano'n, o may mga gusto kang gawin na you want to success in life, may mga bagay ka na gustong umpisahan, pwedeng gano'n. Ako nakikita sa iyo, nandun ka sa point kasi na, iba sa inyo nandun ka sa point na nagpag-iisip, no? May mga sinisiyasat kayo, may mga paghahanap ng mga katotohanan, may mga parang urong-sulong, no? Yung iba yung actions ng iba. May mga sitwasyon na ba dapat kong gawin, ganito ba, ganun ba? Siguro may iba dito, you want to recover something situation into your life, pwedeng ganun, mga recovering situation. May mga bagay ka na dinidaydream, pinafantasizing, mga ganun. Nandun ka sa point na yon, nagkakaroon ng mga bagong plano, ako na nakikita, or mga layunin sa buhay na gusto mong isipin. Siguro isa yon sa mga gusto mong gawin, ano, yung iba sa inyo. Siguro nakakaroon ka ng mga advanced thinking situation sa buhay mo. Yan. Pero ang nakita ko sa dito is, it's more on illusioning thinking situation sa buhay mo. You try to make it balance yung sitwasyon mo this time. No? Pero may mga bagay ka doon na iniisip parang, I don't know, pero you're stuck or you're feeling trapped in your situation. You try to make it balance lang. Parang may hinihintay ka rin or naghihintay ka ng mga movement situation, or maybe you are preparing for something. Pwedeng ganun. No, may mga gusto kang actionan and gusto mong i-progress maybe sa iba. Yon. Sa iba naman sa inyo is meron ka daw ikakagulat or ikakashock or ikabibigla na isang sitwasyon sa buhay mo na parang nandun yung point na magiging confident ka doon. Basta nandun yung parang wow, parang nandun sa point yun. Yan na nakikita ko sa'yo. Kung ano mang, kung saan aspeto ng buhay mo yan, no? Sa nakikita ko ito. And also, may nakikita na ako dito na magkakaroon ng happiness or makakaramdam ka ng happiness. Ganun. Siguro within the 3 days, 3 weeks, 3 months. Ganyan sa iba. Or by the 8 days, weeks, or pwedeng time. 8 time. Ano ba yun? Oras. 3 to 8 days. Hour pala. Minutes or hours, days, weeks, or months. Yan. Yung nakikita ko sa iba, sa inyo. Pwede na sa mga point na yun, ano. Yan. Baka parating na sa iba, ganyan. Or darating pa lang sa iba. Yun ang nakita ko sa'yo. Iba sa inyo is nandoon. May travel ka, parang nandun yung point na there's a travel situation. May tao na makikipag-usap sa'yo or pwedeng may malalaman ka na news or may malalaman ka na isang katotohanan na isang situation sa buhay mo na isang mahalaga ito. And then, nandun yung point din na parang maaaring ito is pag-aasam, no? Sa iba sa inyo is may mga bago kayong tatahakan na bagong journey, yan, may mga bagong simula ng umpisa ng sitwasyon sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. May mga paghihintay talaga, no? Sabi ito is naghihintay. May mga i-analyze or may mga ipaprogress or may mga
iisipin, aba, mukhang may good news ka. Oo. May good news na darating sa'yo. Iba dito is may papasok na pera or valuable things na parating sa buhay mo. Or meron na talaga magtatapos in life. Hindi na kasi you're going toward to a new. Dito din yun, there's a goal situation ako na nakikita sa'yo. Yan, may goal ka na sitwasyon na makakamit. Victory and success. Hindi ko alam kung kailan siya. Pwede siya sa 6 to 7. 6, 7, 8? Parang mga ganun. Either 6, 7, or 8 hours, days, weeks, months, manyan. Yun ang nakikita ko dito. You will become a center of attention or nahandun yung recognition or sa iba dito is 2 months no? Parang 2 to 3. 1 to 3. Ganyan. Yan. 2 to 3 days, weeks, months man yan. May mga recognition situation. Sa iba dito 6 kuhanin mo lang sa'yo doon. Days, months, weeks man yan or months yung mga recognition, pagkakakilanlan, basta maraming siyang tao sa iba. Pwedeng may mga pupuntahan ka na maraming tao, makakapagsalumuha ka sa maraming tao. Kumbaga may pagtatapos na mangyayari sa iba, pagtahak ng bagong journey in life. Iba dito is maaaring is trabaho or may mga achievement situation coming, no? In a 1 day, 1 week, 1 month, or the 3, ganyan. And merong well-wisher ako na nakikita sa'yo. Hindi ko alam in what way, pero iba sa inyo, try nyo tumaya. Di ba, malay nyo, kayo yung narinig ko, na energy. Try nyo tumaya po kasi ang nakita ko is merong mananalo. Hoping sa'yo to. Pero tandaan nyo palagi na iba-iba kasi ang ibibigay sa'yo. Halimbawa, ibibigay niya sa'yo sa pagtaya mo is pwede ka manalo. Ibibigay niya sa'yo yung blessing na yun sa inaasam mo na income into your life o kaya sa work mo, ganyan. Magkakaiba kayo ng place na ibibigay yan ni universe yun. Iba dito, yan, may mga pagkapanalo situation. And then also is may success ako na nakikita sa part mo. Siguro andun yung successful in life. Siguro meron kang mga ginagawa o isang sitwasyon sa buhay mo na siguro matagal na rin yun. In a years, weeks man yan, ako nakikita, or days man yan na ginagawa mo na this time is makakamit mo siya. Babalik ka daw sa simula or you will back from the zero and from the top, from the basic. Puro beginning nga actually nakikita ko sa'yo dito, no? Puro beginning, oh. Aba, merong excitement. Ako nakikita sa'yo. Mukhang may parating na kasiyahan or blessing. Meron kang mga ayusin na mga papers and documents, Cancer? Yun, ang nakikita ko sa'yo. Hindi ko alam in what way yun, pero may excitement situation ako nakikita dito. Mukhang may sitwasyon na ikaw is makikipagsapalaran. Pwedeng bagong pakikipagsapalaran ito sa iba, ha? Yun. Or may mga new project situation. Aba, ang ganda ng card mo. Umiwas ka na lang kay Devil, no? Kasi may tao na malapit sa'yo na nakaka-bad influence sa'yo or itong tao na to is may masamang pakay o balak sa'yo. Mag-ingat ka na lang, basta mag-trust ka lang sa intuition mo. May tao na magbibigay ng tulong sa'yo or hindi yung supportive situation, or ikaw ito. Meron kang, ba yan ate, balibaliktad talaga. 11, 12, 27, 31, Taurus, Leo, Libra, and Virgo. Okay. There's a desire ako na nakikita sa'yo na maaring iniisip mo, no? Nandito ko sa point na maglalakim ka rin ng mga informations in life. Handito rin yung confidence or handito yung pagbabalik na iyong sigla or handito yung may mga sitwasyon na mag-open na door para sa'yo, no? Kumbaga, there's a victory and success happening to your life. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga, there's a growth din na magaganap o mangyayari in sa ibang aspeto ng buhay mo. Ay, ang ganda ng card mo. And then also, hindi naman syempre lahat is a good energy. And nakikita ko rin dito na magkakaroon ng mga conflict or may mga kakaroon ng mga pag-uusap, no? Or nandun yung point na also it is a debate, no? Yan. May mga gagawin ka na hard work situation, pwedeng ganun.
kung saang aspeto ng buhay mo, pwede sa papers and documents, pwede sa mga bagay na iniisip mo at nasa utak at nasa isip mo, maaaring ganun. And then also is, may mga pain ako na nakikita sa iyo. Siguro when it comes sa pain, mga conflict, hindi pagkakaintindihan, mga bad chismis, mga bad na information, pwedeng ganun. Yan, na makakaramdam ka ng pain. Or maaaring makaramdam ka ng painful when it comes sa work mo o kaya sa iyong mga physical activity in life. And then also is may abusing. Ibig sabihin, either ikaw is abusuduhin mo yung sarili mo or someone is masyadong magiging abusado. Sana hindi ikaw yun, no? Yan, kumbaga hindi magaganda yung mga, pwedeng, maraming klase yan ba? Hindi magaganda yung pagkaksasabi sa'yo, pwedeng gano'n. Pa-excitement ako nakikita talaga sa'yo, as in. And then also is may mga small problem lang na pwedeng dumaan o maganap. Yan. Pero alam ko malalakpasan mo siya kasi nandito si Sun. No? Kung mga small problem lang yun eh. Siguro mga konting gusot lang, ganyan, mga hindi pagkakaunawaan, kung sa aspeto ng buhay mo yan, may mga ganong anxiety and small problem. May mga pagkabalisa ako na nakikita sa iyo. And then may sinasabi daw na documents, tulad ng diba sabi ko kanina, may nakita din ako ganon. Yan, mga documents yan, meron, siguro may isusulatan ka, may ipapasa ka, aayusin ka, yan, kung ano man yan, or maybe yun yung trabaho mo, di ba? May mga pipirmahan, baka gano'n, may mga speech situation, pwedeng sa mga school, or kung sa aspeto ng buhay mo yan pagdating sa mga papers on documents, no? May mga gagawin kang asikasuhin siguro. Also, as communication is coming, magkakaroon ng communication with someone who's connected sa'yo. Pwedeng when it comes to a family, ako nakikita sa'yo, basta connected to sa'yo. Pwedeng din sa mga friendship na mga chismosan pala ka, baka magbibigay sila ng chismis sa'yo na, alam mo ba, sige ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, diba? Huwag ka na lang sumausaw, hindi na rin maganda. O kaya mga bad chismis, mga ganun. Mga gusot, mga disagreement, mga ganyan. And then, yun nga, sabi ko sa'yo, there's a success and victory, may mga happiness, may malalaman ka raw katotohanan. At maganda ba siya? Oo, maganda naman siya. May negative and positive kasi, ako nakikita. But there's a positive outcome happening to your life. And then, yung iba sa inyo is magkakaroon ng mga growth, kung it come naman sa mga health issue, ganyan, or yung mga nararamdaman mo, yan, there's a growth, may mga recovery naman. Also, iba dito is spiritual growth. Yeah, siguro mas more mag-enlighten yung intuition mo, yung instinct mo this time, Cancer, and yung gawin mo, no? Mag-focus ka. Baka iba sa inyo is hindi kayo nakakapag-focus, ganyan. Okay na kailangan lumabas ka rin para maarawan ka. Tapos, o kaya maglakad-lakad ka lang, o kaya mag-connect ka sa mga nature, ganyan, no? Para mas maging maganda yung energy, tsaka yung mas more enlighten yung iyong intuition. Minsan lakad-lakad din pag may time, no? Labas-labas din pag may time. Wag lang yung puro sa mall. Kailangan mo rin ng relaxation in life. Dito rin yung may mga good karma coming sa'yo. Yan. Sabihin, may ginawa ka or may ginagawa ka or may darating. Kumbaga, sabi nga nila, di ba, what goes around comes around. Kung may ginawa kang maganda, babalik sa'yo ng maganda rin. 10 times, di ba? Yun. Pagbabalik ng sigla also is coming. Kasi siguro handa yung point na may mga gusot o may mga complicated situation na maaayos na nandun sa point, or may mga hirap, pain na maaayos na, kaya nandun din yung sigla na pagbabalik, or may mga ikasisigla ka this time. Tingnan natin energy ni Cancer this week, Feb 1 to 7. Energy po niya. Ano po yun? Energy niya, 1 to 7. Ba yun? Ano ka ata, no? Tamadish. Sabay ka na. Tamad ka ba? Okay, energy mo. Ang nakikita ko sa'yo, energy. Hindi ko alam kung may sakit ka ba? Masakit ba yung katawan mo? May mga, o talagang tinatamad ka lang? O talagang kusang ayaw mo lang magkikilos? Or andun ka sa point na may mga bagay ka lang na
iniiwasan or ayaw mo lang siguro magkikilos, gano'n. But you try to make it balance, 'no? Kumbaga andun yung tina-try mo pa rin yung best mo dun sa energy mo, nagta-try ka pa rin ng best mo when it comes to your energy. Ginagawa mo pa rin naman yung lahat pero siguro yun nga lang, mas mas ano ka lang siguro, ayaw mo lang talaga ng masyadong mabibigat na mga responsibilidad, puwedeng gano'n. Sa iba sa inyo, kumbaga may mga ayaw mo lang talaga na siguro minsan kikilos or hindi, parang gano'n. Sa iba naman sa yung energy niyo is nandito kayo sa sitwasyon niyo na, hmm, hoping hindi ano, parang ayaw mo kasi ng challenge. Parang ayaw mo ng too much challenge sa life, yun ang nakikita ko sa'yo. Pero ginagawa mo yung best mo. Hindi ko naman sinasabi na hindi mo ginagawa yung best mo. Ginagawa mo naman din yung lahat sa nakikita ko 'to. Yun nga lang siguro, gano'n. Siguro paupo-upo ka lang ba or kasi there's a low energy, hoping hindi hindi wala kang sakit. No, hoping wala kang sakit. Kasi andun yung point na parang mabigat mabigat yung pakiramdam mo, yun. Tapos parang may nadidinig ko, "Hindi ate, tamad lang ako." Ganun ba? Teka natin, And then nakikita ko rin sa'yo tulad ng nakita ko na pala 'to, okey. Yun na. Iba naman sa inyo is nandun yung point na may mga ina-avoid daw kayo. Hindi ko alam ano yun, but you avoiding something. Maybe mga ina-avoid ka na gusto mong gawin, gusto mong kausapin, gusto mong aksiyunan, mga gano'n. Yung iba dito nakakaramdam kayo ng medyo nape-pressure kayo, puwedeng gano'n. May mga pressure situation na nararamdaman o nagaganap in life, puwedeng gano'n. Too much responsibility rin kasi yung iba. Puwede magbigay ako ng ibang ano, dito ko na lang bibigay sa ano. Ay, ate. Naku, muntik pang magkabali-baliktad. Tingnan natin parating sa'yo. Universe, ano parating kay Cancer? 1 to 7. Parating. Wow, the Emperor and the Empress. Ano po yung parating na ito? Ano po yung Empress? Okay. Wow! Oh my God. 10 and 10. Completion. Aba, panalo, day. Ready ka na ba? Okay, parating sa panalo. Nakakita mo, naninilaw ka? Okay, parating sa'yo. Maaring this week, ang nakita ko, this week or 1 week, involved. 1 week involved. 1 week involved, mga ate yan. May blessing na darating sa'yo. Pwedeng within the 3 hours, 3 days, 3 weeks, 3 months. Sa iba dito, weeks. This week, ganyan. There's a blessing coming into your life. Pwedeng ito is galing sa iyong kapamilya or family or kakilala. Pwedeng karelasyon din. Ganyan. Para din sa'yo, ang nakikita ko dito is may babae, maaring kapamilya, mother figure kasi yung nakikita ko sa kanya. May sasabihin siya sa'yo. May sasabihin siya sa'yo na ikapag-iisip mo. Yung sasabihin niya na sa'yo yun, mapaiisip ka. Yan, unahan sa point na yun. Yun na nakikita ko. And then also, parating din sa'yo, is dito kasi yung material success. Wealth, prosperity, ako nakikita sa'yo. Pwede may tao na magbibigay ng suporta or advice sa'yo, or ikaw ito sa kanya. Actually, may matanda ako nakikita. Hindi ko alam yung matanda ko sino yun. Maybe you're supporting this matanda or relatives, parang ganun. Or sinusuportahan ka niya, vice versa. May mga opportunities na darating sa'yo, May mga
kikimkimin ka raw ng mga bagay-bagay. Parang nagiging silent mode ka pero andun yung thinking, maraming iniisip, nandun ka sa point na yon. And then also parating sa'yo is merong reward eh. May reward ka raw eh. There's a reward coming sa'yo. Makaka-receive ka ng text message, communication sa dalawang tao na either kaedad mo siya or mas bata to sa'yo. Yun na nakikita ko ha. Magkakaroon din ng mga union. Yan. Magkakaroon din ng, kumbaga doon ka rin sa sitwasyon mo na there's an end of a difficult time or situation in life. Yun. Ibig sabihin may nagtapos, ano? Yun na nakita ko dito. May pagtatapos o may nagtapos. May bigla ang magaganap po. Oo, may communication ako nakikita sa iyo. Tingnan natin, dapat mo iwasan. Uy, may happiness ka talaga. May ikasisiya ka talaga. Anong dapat iwasan ni Cancer? Ano pong dapat iwasan ni Cancer this week? Four of Cups. Sige. Parang nandito siya, connected siya dito. Natawa ko bigla. Okay po, universe. Taga lang. Paka-explain po. Okay. Okay, dapat mong iwasan. Hello. Sabi ka na ni. Iwasan mo daw yung wala kang gawin, syempre. 'Di ba? Nandito, ganun. Iwasan mo daw yung wala kang gawin, yung ma-stuck ka, yung hindi ka makikilos, yung hindi ka maging aware, yung hindi ka mag-action, hindi ka mag-forward, yan iwasan mo. Iwasan mo, gawin mo as long as kaya mo, no? Iwasan mo rin, syempre, yung ma-unfocus ka sa mga pangarap mo sa buhay mo, ganyan. Kumbaga, parang ano lang yan yung bunga, susungkitin mo, ganyan. Huwag ka lang maghintay na bumaksak lang bigla sa harapan mo, ganun. No, yun, iwasan mo. And then, iwasan mo rin, syempre, yung lack of progress ka, yung tamarin ka, yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban, ganyan. Yung hindi ka mag-save ng money. Alam ko naman na nag-save ka ng money or kinakailangan. Then, iwasan mo rin is not to use your common sense sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kumbaga, andito na yung baso, babaksak na yung baso, pero titingnan mo lang siya. Pero common sense na yun, di ba? Ay, pag itong baso na to, may dumaan dito, masasanggi to, babaksak. Pero wala kang gagawin. Di ba? Parang hindi mo na ano mo yung ano mo, pero hindi mo sinunod. Yung mga ganun sitwasyon. O kaya, halimbawa, basta kung ano man yun, gamitin nyo in a perfect way yung common sense nyo, no? Yan, lakasan nyo yung pakaramdam nyo rin dito sa sitwasyon kasi dito rin si Cups. Yon, iwasan mo yung mga sadness, kalungkutan, siyempre yung kawalan ng kasiyahan, yan iwasan mo. Not doing your passion, yan. Tingnan natin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Cancer in love, you show me. The Wheel of Fortune. Parang sinasabi dito, no, pumili ka. Sabi niya ganun. Anong gusto mo? Pagmamahal o career? Or luck? Parang nandun sa point yun, no? Tingnan natin. Universe, bakit po ano yan? Wheel of Fortune sa dating sa... Ay, Wheel of Fortune! Ay, Wheel of Fortune, no? Oh, my God. Yung iba sa inyo, tataha kayo ng bagong direction sa buhay nyo. May bagong destiny kayo na tatahakin. Yung iba naman sa inyo is may mga potential ending na mangyayari sa inyo. Ibig sabihin, siyempre pag may ending, may new beginning.
May mga bagong opportunity na ibibigay sa inyo si universe this time. Ganda ro. Love. Pwede explain mo sa akin to, universe? Okay. Ganun po ba? Okay, kung kayo is single, sa mga single dyan, single dito, ay meron. Yes, merong tao na naa-attract sa'yo. Pero bakit siya nalulungkot? May tao na na-attract sa'yo eh. Ang nakikita ko sa kanya, nasa ano siya, siguro in a middle age na edad. Ito. Hindi siya bata. Ay, hindi naman. Hindi ko naman sinasabi matanda. Kumbaga, middle age, kanya. Nasa middle age siya. Yun na nakikita ko dito Pwedeng isa hanggang dalawa ang parating. Yes, yan ang nakikita ko sa inyo. Iba sa inyo is maaring ito is either magkaiba kayo, kasi may distance Either magkaiba kayo ng bansa o lugar or may distance yung edad niyo nitong tao na to. No? Sa iba sa inyo. Pwedeng yung iba sa inyo, isa dito is maaring matagal mo nang kakilala or nakilala mo na. Yun ang nakikita ko. Kumbaga nandito yung tao na to na behind you nakatingin lang siya sa'yo. Parang nakatanaw lang din siya sa'yo. Yun. Sa mga nagkahiwalay. Kasi there's a direction happen na, no? Yes, na sobrang nag-i-stress, sobrang, kumbaga naging nagdalawang isip pa rin naman yung isa sa nakita ko dito, no? Nagdalawang isip yung isa, pero dumating pa rin talaga yung sitwasyon. Nag-forgive pa nga actually, no? Pagdating dito. Wala lang, dumating lang yung point na, my God, naging very independent yung isa, no? Nagkaroon na pag-backstab, rock bottom, nagkaroon ng betray sa situation, as in, hindi naging good. Kasi yung isa lang ang nag-forgive at nagpasensya dito sa sitwasyon na to. Yung isa lang ang naging very caring sa sitwasyon. Kumbaga, naging on and off situation, itong sitwasyon na to, pero dumating pa rin yung point na kailangan ng mag-let go at magkanya-kanya na ng direksyon. Pero isa sa inyo is still pa rin naman na nahahatak siya ng connection na ito, no? Ikaw or siya, vice versa. Doon din yung sitwasyon na nagkakaroon ng pag-iisip or pag-isolate or pwedeng naiisip niya yung connection na to in the past, na doon din yung isa sa inyo is parang nagkakaroon ng pagsisisi because of the failure connection situation. Na doon sa still nagkakaroon ng frustration or may pag-iwan sa ere, or nandun yung point na nagkakaroon siya ng self-imprisonment when it comes in this connection dahil sa paghihiwalay na ito. Nandun yung point na hindi niya ma-accept, no? Yung connection, ikaw ito or siya, ng paghihiwalay. OMG. Okay, kung kayo naman, arte ni ate, no? Okay, kung kayo naman is it connected naman kayo nitong tao na to, kung kayo sa connection, ang nakikita ko dito ay may mga kayo, may mga hindi ko alam kung ikaw or siya may sitwasyon na nakakapagpapabigay ng stress or in this connection. Siguro kung sa connections na to siguro minsan hindi kayo nagma-match ng time, ng oras, ng panahon. Kaya siguro nandun sa point na yun, siguro yung isa is kumbaga parang sa oras 'di ba, halimbawa ikaw panggabi ka tapos siya pang umaga o kaya hindi nagma-match yung mga holiday niyo, pwedeng gano'n. May kinaka-stress, ganyan, sa connection. Pwedeng sa part niya or sa part mo or in a part of this connection. Yun ang nakikita ko dito, no? May kinalulungkot din ako na nakikita pagdating sa connection. Yung isa kasi nandun lang sa paghintay. Pwedeng iba dito is LDR, no? Ang nakikita ko dito. Yun, bakit kaya ganun yung energy na to? Lord tuloy. Lord Universe. Bakit po nagiging ganito yung energy na to? Iba dito nagkakaroon na ng doubt sa connection.
Hindi ko alam. Pero it's a doubt. Pwedeng siya nagda-doubt sa'yo or ikaw ang nagda-doubt, ganyan. Parang nandun ka sa point na, universe, kami pa ba? Universe, siya ba? Parang nasa point na yun. Universe, bakit nagkakaroon ng ganito? Oh, ganun. Ibig sabihin, nahandoon yung isa sa inyo is either nagkakaroon talaga ng feeling emotions, or nahandun yung illusioning, or nahandun yung sitwasyon na may betrayal. Sana hindi yung energy to. May betrayal, may pagbabackstab kasi eh. Ate, mahal niya ba ako? Ay, patay tayo dyan. Mahal ka ba niya? Ha? Wala eh. Mahal mo ba siya? Mahal mo ba si Cancer? Diyos ko yung positive way. Sabi ko sa'yo eh. Pwedeng ikaw ito, pwedeng siya. Mahal ko siya. Hindi kasi sabi niya, attracted ako sa kanya, pero meron kasing part sa kanya or meron ako hinahanap sa isang connection na maaring wala sa kanya. Or pwede kung matagal na kayo, hindi na niya nakikita yung sparkling na yon. Or maybe this is you. Tingnan natin yung money mo. Ouch! Ano ba yun, ate? Malay mo, mahal yun naman yung isa't isa, di ba? Ano yun, malay nyo, hindi yun naman to energy. Money. King of Swords. Universe, bakit King of Swords? Okay. Sa money po niya. Okay, when it comes sa money mo naman, nando ka naman sa sitwasyon mo na pinag-iisipan mo naman, no, yung mga bagay na gusto mong bilhin, pagkagas, money to or trabaho, yun ang nakikita ko sa iyo. Iba sa inyo, maaaring nagkakaroon kayo ng lihim na pag-iimbak, tama ba ako? Pag-iipon, ganyan. Nando yung pinupush mo naman kahit papaano na makapag-ipon ng pera. It's good naman din sa nakikita ko dito sa iyo. Maaari din na may tao na magbibigay sa iyo ng blessing or pera man yan or gift yon, or ikaw ang nagbibigay nito sa kanya, or pwede may hihingi ng tulong sa iyo or ikaw humihingi ka, no? Vice versahin mo na lang. Yun ang nakikita ko. Well, nagiging smart ka na dito, no? Sa nakita ko dito pagdating sa pera. It's more on smart. Universe, anong ginagawa niya dito? Sa pera na to. Anong ginagawa? Hindi ikaw. Itong tao na nakita ko dito. Anong niya? Nanay, ikaw pala to. Papanalo. Ang ganda ng pera. Na pera yan, pera. Congrats maganda yung pera mo. Iba nga lang, medyo may konting problema. Mag-ingat ka na lang, kasi may pwedeng tumahak ka na medyo mahirapan ka sa pera. Ganyan. Pwedeng magtagal siya ng mga, hindi naman actually mahirap na mahirap. Siguro there's a hardship situation lang na pwedeng maganap pagdating sa pera or connected ang pera or trabaho. Yan. Siguro sa loob ng 5 araw, linggo o buwan yan, nandun yung point na yon na magkakaroon ka ng hindi ganun ka-hard. Siguro lang may mga konti lang naman na pwedeng gusot or pwedeng kailanganin ng pera, mga ganyan. Advice. Pero sa ngayon, maganda yung pera mo. Nabibili mo naman yung gusto mo. Nabibili mo yung, nakakain mo yung gusto mo. Ayan. It's good. Hindi naman din yung, discipline. Sa iba sa inyo, kailangan nyo ng disiplina, syempre. When it comes sa advice. The Wheel of Fortune again. Ganda. Aba, papabor sa'yo ngayon si universe. Nandito ka, mamaya na advice nandito ka sa sitwasyon mo na merong kang ginagawa na isang sitwasyon sa buhay mo na iyon is makakamit mo
in a good outcome. Yun ang sabi. Kumbaga ma-harvest mo siya na maganda yung sitwasyon na yun. Okay, what comes sa advice? What comes sa advice is, syempre kung medyo iba sa inyo, mas nadadami na kayo ng pagkain what comes to a meat, medyo mas damihan nyo pa daw yung vegetable, no, na kainin than sa meat. Medyo mag-minus-minus kayo. And then also, alagaan nyo rin daw yung sarili nyo, no. Isipin nyo palagi na yung kahihinatnan ng mga bagay-bagay, if ever na naging disorganized kayo sa mga bagay na yon, ingatan mo rin at magkaroon ka rin ng disiplina. Alam ko naman na you have a discipline pagdating sa pera. Mas more, no? Try to analyze any situation in life. Magkaroon ka pa ng more of strategy. Huwag mo mamadaliin yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kasi ia-assist ka ni universe sa yung mga bagong pagtahak sa buhay o sa mga tatahakin mo pa. No, yun ang sinasabi. Basta mag-trust ka lang sa intuition mo. Kung kinakailangan mong ipilitin yung sarili mo to achieve that situation in a good way, itutulungan ka niya. Yun ang sinasabi, no? Kasi iba dito is there's a change of fortune. Andun din yung good luck, karma, and mga bagong cycle na kaganapan na magaganap o mangyayari sa inyo. So nakita ko to, mas sabaan mo pa daw yung pasensya mo. And syempre, try to progress, no? Yung mga bagay ka na kailangan mo nang iproseso. Pwedeng sa health issue, sa katawan, sa physical, sa emotional, sa spiritual, sa mga bagay-bagay, mga sa school man yan, sa trabaho mo man yan, sa mga tao na nagpapahalaga mo man yan sa'yo. Itama mo na yung mga mali mo if ever, and this is the time na magkaroon ka ng clarity and decision making to make kung ano talaga ang gusto mo sa buhay mo at ano talaga yung gusto mong tahakin into your life. Uy, congrats kasi may mag-o-open ng mga opportunity sa'yo. Arigato namaste, God bless.